Kaya yung mga kapatid ngayon, hindi na kayo kailangan sumubok pang mambabae ng mambabae. You will arrive to that same conclusion. Amen. Makakarating ka dun sa narating ni Solomon. Makakastumpong ka ng bagay na lalo pang mapait kaysa sa kamatayan pag itinuloy-tuloy mo yung pambababae mo. Kasi kung ikaw ay nakapambabae ng 200, wala, chicken feed lang kay Solomon yan. Si Solomon, 1,000 Naintindihan mo ba, kapatid na lalaki? Huwag mong ipagmalaki na 10 ang babae mo, 20. Hindi ka obra kay Solomon. Bakit? Si Solomon hindi mangungutang para mambabae. Si Solomon, napakaraming babae. Babae pa nagbibigay sa kanya. Alam mo ba mga babae ni Solomon? Mga prinsesa at mga anak ng mga hari ang babae niya. Dahil matalino siya. Di naman siya basta lalaki. Magandang lalaki na, matalino pa, hari pa. Napakayaman pa. Kaya lahat ng kondisyon para mambabae nasa kanya. Naka-1,000 siya. Basahin natin ang hari. Ang hari, Kapitulo 11, versikulo 3. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae. At Pakita mo, 700 babae na prinsesa. Hindi naman prostitute. Hindi yung mga palakalat-kalat sa daan. Hindi yung mga pangit. Hindi yung mga basta babaeng itinapon ng kapwa ng inang asawa nila. Mga babaeng prinsesa ito. Paano kang magkakaroon ng 700 babaeng prinsesa kung wala kang pera? Lipstick lang man, mamumulubi ka. Pag 700 lipstick ang bibilin mo Naintindihan mo ba ako, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Talagang pag walang pera si Solomon, hindi pwede po yun. Kasi siyempre... 700 asawa, prinsesa. Malaki budget doon. Prinsesa yun May taga-buhat na yun ng tao. Ang mga prinsesa nung araw, may karwahe, binubuhat ng tao. Kung 6 na tao bubuhat, pagka si Sis Baby ang gagawin prinsesa, kailangan 10 tao bumuhat Naintindihan mo ba ako, Sis Luz? Opo. Kung babayaran mo yung 10 taong taga-buhat ng prinsesa mo, 700 sila. Di mo? Napakarai talagang pinagagawa ni Solomon na excess dahil napakarai niyang pera. Pero dumating siya sa isang konklusyon. Nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatibagay ang babae. Ang puso niya ay silo at mga bitag ang kanyang kamay. Kaya yung mga yayabang-yabang ngayon ng babae, iiwanan ng asawa, mambababae. Wala kayong dapat ikarangal. Kung isa lang naman ang kaya mo babaihin Kung pwede ka lang 10 babae, di lalo ka nang magyayabang. Si Solomon wala ka kay Solomon patuka ka lang sa manok. Dahil yung pinagmamalaki mo ikaw pogi, nakasampu ka, wala kang kakwenta-kwenta kay Solomon. Pero ang konklusyon, ang ginagawa mo'y makakasumpong ka ng kapaitan sa buhay. Sa pagpapabaya mo sa asawa mo, sa pagpapabaya mo sa anak mo, makakasumpong ka sa bandang huli ng buhay mo ng bagay na napakapait na mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa sa mabuhay. Kaya yung mga papupogi-pogi dyan, wala kayong kaubra kay kasakaling kingan man ni Solomon. Alam mo, poging-pogi ka na dahil gusto ka ng 2 babae. Pagmamalaki mo ba yon? At iiwanan mo asawa mo, papabayaan mo pamilya mo, pagdating ng araw, mapait ang masusumpungan mong bagay at maiimpyerno ka pa. Ano gusto mo ngayon? Sumunod ka na lang kay Solomon. Sabihin, yung sinabi ni Solomon, this is the conclusion of the whole matter. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Ano utos? Huwag kang mangangalunya. Manatili kang isa lang ang asawa dahil siya 1,000 yung kanya. Alam mo, natuklasan ni Solomon, Sis Luz? Ano po natuklasan niya? 7:28 ng Ecclesiastes. Na hinahanapan ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. 1 tao sa 1,000 ang aking nasumpungan.
Ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Kita mo, naghahanap siya ng matwid. Kasi kung tutuloy mo sa 29 yan, ang hinahanap niya yung matwid eh. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Nasumpungan ko, ginawa ng Diyos ang taong matwid. Kaya hinahanap niya, 1,000 lalaki, nakakita siya ng isang matwid. Pero 1,000 babae, sa lahat ng napangasawa niya, walang matino. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli, doon sa mga napangasawa ni Solomon, na 1,000 babae, wala siyang nasumpuang matuwid kahit isa. Pero sa lalaki... Walang matino eh. Opo, wala. Alam mo kung bakit walang matino? Bakit po? Eh, wala nga nasulat sa Biblia na yung isa sa asawa niya pinaalalahanan siya, Solomon, huwag kang luluhod yan kay Idonyo, sa mga Diyos ng Idonyo, huwag kang luluhod yan sa Diyos ng Manimolok, huwag kang luluhod. Wala. Sa mga asawa niya, yun pa mismo nagligaw sa kanya para bandang huli, pag matanda na siya, mailigaw siya at sumamba siya sa ibang mga Diyos. Walang matwid kahit isa rin sa asawa niya. Siya rin ang nagsabi. Yung mga napangasawa niya, maaaring kaya napangasawa niya, hindi dahil matatakutin sa Diyos, hindi dahil sa may pagmamahal sa Diyos, kundi dahil mayaman siya, matalino siya, magandang lalaki siya, hari siya, nasa kanya lahat. Wala nang hahanapin pa ang babae. Pero sabi niya sa konklusyon niya, wala akong nasumpungan sa 1,000 babae. Sa 1,000 lalaki nakasumpung ako, sabi ni Solomon. Magandang sa kasaysayan, ano, Sis Luz? Opo, yun po, maganda po pala nga yung Ecclesiastes. Parang ngayon ko po na-appreciate yung Ecclesiastes nung sinasabi po ninyo ito, na parang dati, binabasa natin yung Ecclesiastes, maraming mga nakasulat dyan. Pero ngayon, parang ngayon ko po naintindihan itong sinasabi nga ninyo na ito pala, salaysay ni Solomon, parang sa sarili niyang buhay ang kanyang isinulat dito, na lahat ng bagay, hinanap niya, sinubukan niya, parang ineksperimento niya sa sarili niya, pero sa huli, nung i-assess niya lahat ng kanyang mga ginawa bilang hari, at bilang lahat nasa kanya na, walang kabuluhan lahat. Tapos, sa huli, isa lang ang may kabuluhan. Yung sinabi nga niyang, ito ang wakas ng bagay. Yung wakas ng lahat ng mga pinagagawa niya, na-realize niya na walang kwenta yon. Ito ang wakas ng bagay. Lahat narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Parang nagpayo siya na, after lahat ng yan, nasubukan na niya, ito lang ang magmahalaga, ito lang ang gawin mo, ito lang ang kailangan. Yun po, Brad Eli. Kaya binigyan ng Diyos ng resources si Solomon Binigyan siya lahat ng kayamanan, lahat ng mananasa ng tao na kay Solomon. Meron siya mahahalagang bato, may pilak siya, may ginto, lahat nasa kanya. Pero kaya pinayagan ng Diyos yun, parang kumbaga, yung mangyayari kay Solomon, magiging halimbawa, magiging leksyon sa darating na mga tao, kagaya sa atin. Na hindi na natin kailangan subukin pa yan, nasubok na yan. Lahat ng yan, papunta sa walang kwenta. Magtayo ka ng maraming bahay, magtanim ka ng maraming puno, magawa ka ng mga liwasan, mga plaza, lagyan mo ng mga punong namumunga, lahat ng yan mauuwi lang sa wala. Pero ang isang bagay na hindi kailanman mauuwi sa wala ay ang matuto kang matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Amen. Kaya sa iglesia ng Diyos, mga kapatid, tayo ay iniingatan ng karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos, yung aral, yun ang nagpe-preserve sa atin para wag tayong maging ikalawang Solomon. Yung aral ng Diyos ang nagpe-preserve o nag-iingat sa atin para wag tayong maligaw at matalo ng pagnanasa ng ating katawan o laman. Hindi tayo matalo ng ating puso.
hindi tayo matalo ng ating kaisipan. Ang kailangan natin, aral o yung karunungan ng Diyos, yun ang Kristo. Kasi pag wala yun, makakawala yung laman eh. Ano resulta nun? 5:19, 21 ng Galacia, Sis Luz. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito, pangangalon niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Pagka ibuyo ka lang na ibuyo ng laman, wala kang pag-asang makarating sa kaharian ng Diyos eh. Kasi pagka nagsanay ka ang wika ng ganitong mga bagay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ang sabi ni San Pablo. Kaya alam niyo mga kapatid, yung ating laman dapat disiplinado yan ng aral o ng karunungan ng Diyos. Dapat yung laman, bihisan mo ng Kristo. Yung Kristo, yun yung karunungan ng Diyos. Ibihis ang wika niyo si Kristo. Ibihis mo ang pag-ibig. Ibihis mo ang aral. Kasi yung aral, yung karunungan, yun ang magpoprotekta sa laman mo. Kapatid na Luz. Para wag kang mabuyo sa kalayawan, pakikiapid, karumihan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagtatalo, pagkakaalit, pagkukulam, paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito, lahat ng mga bagay na ito. Gaya ng ipinaalaala ko sa inyo, sabi ni Pablo, ang nagsasanay sa ganitong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yon. Naintindihan mo ngayon, Sis Luz? Opo. Pag walang karunungan, yung laman mo, ibubuyo ka. Alam mo, ito mag-uumpisa yan, sama ng loob. Opo. Inggit. Tampo. Mag-uumpisa yan. Pag hindi naalis yun ng karunungan o ng aral, hindi naalis ng karunungan ng Diyos, hindi naalis ng Kristo, dahil ayaw mo sumunod, yung galit, yung tampo, pupunta yun sa puot. Yung puot, lalaki ng lalaki, hanggang sa dadating sa punto, gusto mo lang pumatay ng kapwa. Yung laman, pasubi, sa Kapampangan tawag, pasubi. Paano man? Palala. Tandaan mo kapatid, anumang ginagawa ng laman, palala. Una, titikim-tikim ka lang ng sigarilyo eh. Bandang huli, adi ka na eh. Una, shot ka lang ng isang shot na alak eh. Bandang huli, adi ka na eh. Kasi ang laman, meron siyang tendency na lumala ang pagnanasa niya. Kaya sa umpisa, mambababae ka, pero sa dati sa panahon, hindi ka lang mambababae. Baka pagsabay-sabayin mo na 6 na babae. O baka doon sa pagitan ng 6 na babae, meron ka pang 4 na bading eh. O kaya tinanong yung taga Sodom at Gomora, nang sumobra na sa laman, pati lalaki gusto ng raping eh. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli, sumobra na po talaga sila. Hindi lang sa babae. Ang laman, ang sabi ng Kapampangan, pasubi. Pasubi. Ibig sabihin, ang laman hindi susuko yan sa masama. Ang laman hindi nagsasawa sa masama. Palala ng palala. Kaya yung galit, yung inggit, yung chismis, yung puot, palala ng palala yan. At pagka nagsasanay ka dyan, wala ka ng pasis papunta sa langit. Kaya kailangan meron tayong karunungan dala-dala. Na yun namang karunungan na yun, yung aral,
Yun ang lagi kong inaalagatang sabihin sa inyo kung sa paano kung paraan sasabihin. Problema ko yon kung anong paksa ang aking ibabalangkas galing sa Biblia. Yun ang araw-gabing problema ng isip ko on how to introduce to you these things that will open and enlighten your hearts and your mind. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Padre Eli, salamat sa Diyos. Yun nga po, at salamat sa Diyos, nandyan nga po kayo para sa tulong ng Diyos, maturuan kami kasi kailangan po talaga yung karunungan na yan na mag-iingat sa atin kasi sa sarili nga po natin, nandun mismo yung kalaban pag hindi natin madidisiplina ng karunungan na sa aral doon manggagaling, masama po talaga ang mangyayari. Kasi totoo po yun, yung sinasabi nyo, pag yung sa laman, parang may tendency talaga siyang lumala pag hindi po maaalis. Kaya napaka-importante nga po yung mayroong mga pagkakatipon kasi pagka, halimbawa, meron kang sama ng loob nga, pag meron kang narinig na teksto, na parang tinatamaan ka, yun, parang nagagamot yung nararamdaman mo. Kahit na minsan nagagalit ka na talaga, pero dahil mayroon kang narinig na teksto na intindihan mo, parang napapasipay, nawawala. Yun po, ganun po pala, kaya meron salamat sa Diyos sa karunungan po na yon na mag-iingat talaga po sa atin. Kung wala po yun, talaga pong mahirap. Kaya kalaban mo yan, laman mo mismo Paano mo nga yung, paano hindi mahirap yan, nasa iyo yan laman mo. Di mo pwedeng iwan yan sa isang basurahan. Asa iyo yan. Kaya kakalabanin mo yung gusto ng laman mo. Para yung laman mo, magamit mo sa mabuti. Kasi ang laman, nagagamit din yan sa mabuti Na ipagtatrabaho yan, no? Na idadama yan sa kapwa. Pero yung laman mismo na yan, pwedeng ipampatay ng kapwa. Pwedeng ipampuot sa kapwa. Kaya kailangan mo lang reversal And the reversal will be taken, it is possible to reverse by the help of the Holy Spirit, by the help of the teachings of the Lord Jesus Christ. Mababago mo yung mga kinasasanayan ng laman mo. Maa-alter mo, mababago mo. Ganon din yung puso, Sis Luz. Basahin mo yung 16:5 ng Kawikaan. Bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang puso nagpapalalo Opo. Ang ibig sabihin nung nagpapalalo, yung sumosobra. Kaya bawat palalo sa puso, kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya yung kapalaluan, nagagawa ng puso yun Yung sinasabi kay Obadias na binasa kanina ni kapatid na Daniel, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Mismong puso mo ang dadaya sa'yo. Kung wala kang karunungan, dinadaya ka na pala ng puso mo. Bakit? Sabi ng puso mo. Wala na akong nararamdaman sa asawa ko Parang ang gusto ko ngayon, siya ang meron akong nararamdaman. Di mo alam, dinadaya ka na ng puso mo. Umiibig ka na sa hindi mo asawa at asawa na ng iba. Pandaraya ng puso yun dahil ang dapat mo talagang gawin, ang ibigin mo yung asawa mo. Bakit yung asawa ng may asawa ang gusto mo? Yun ang minamahal mo, yun ang pinagmamalasakit mo. Dinadaya ka na ng puso mo. Bakit? Daya lang yun Bakit hindi daya? Ganito, mag-isip ka, Sis Luz, mag-isip ka, Brad Mel. Kung hindi daya yun, hindi ba talagang ang mahal mo, asawa mo? Ngayon, bakit ang sinasabi ng puso mo yung mahal mo na yung asawa ng iba? Pag itinuloy mo yan, kapatid, ano mangyayari? Marirealize mo bandang huli na yung palang sabi mong mahal mo ngayon, hindi mo na rin mahal. Bakit? Dadayain ka na naman ng puso mo. Sasabihin na naman sa'yo, mas maganda si ganun Kaya mangyayari sa'yo, kung yung asawa mo mismo talagang mahal mo dati, iniwan mo para sa isang babae, lalo na itong babaeng pangalawa, lalo mong pwedeng iwan ito dahil meron na naman pangatlo Dahil dinadaya ka ng puso mo. Kaya kailangan niya laman, madisiplina ng karunungan ng Diyos,
Yung puso, madisiplina ng karunungan ng Diyos, ganun din yung isip. Kailangan may renda yan, kailangan meron niyang, kumbaga, may preno. Pakinggan niyo ang 12:3. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Nakita nyo mga kapatid, pati isip, kailangan may limit. Huwag ka mag-isip ng totoong matayog kaysa marapat mong isipin. Meron tayo kasi marapat isipin eh. Pero yung higit sa marapat isipin, matayog na. Halimbawa, kapag manggagawa ka, ang iniisip mo na ngayon na ikaw nagagawa ng teksto at magtuturo kay kapatid na Suryano, parang iba na yun eh. Pagka halimbawa ikaw ay isang babae, ikaw ngayon ang nakapamiwang at minumura-mura yung asawa mo, may mali ron. Dapat ibalik ng karunungan. Ang karunungan yung aral. Ang aral, mga babae, igalang nyo inyong asawa. Pasakop kayo sa inyong asawa, mga babae. O mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa. Pagka ikaw ay nananadyak na ng asawa at ini-straight mo na sa sikmura, meron ng hindi maganda ron. Iba na yan. Nakakaalagwa na yung puso mo't laman mo. Nakakaalagwa ka ng masyado. Para kang saringgolang napatidang tali. Ay, masama na yan. Ano ngayon ang final analysis niya? Basahin mo ang 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. He arrived to that conclusion. Nakarating siya dyan sa conclusion na yan.